Sinong mag-aakala na ang project pala nito ay parang normal lang na itinatayo, pero sa loob pala nito ay maraming hindi alinsunod sa standard at worst, wala palang engineer yung project. Ang video po na ito ay hindi para manira ng tao o kumpanya. Ito ay ginawa upang magbahagi ng kaalaman at magbigay ng awareness. Dahil ang ganitong problema ay maaaring mangyari kahit saan o kahit anong project pa yan. Isang owner ng pinapatayong bahay na nagkakahalaga ng around 17 million ang tumawag po kay Engineer Jaime. Itago na lang po natin siya sa pangalang Mami D. Binigyan po natin siya ng schedule at agaran naman nating pinuntahan yung proyekto niya. Para magkaroon siya ng peace of mind na ine-expect natin na hindi naman worse yung nangyayari sa project niya. Ina-assume natin na maayos at matino naman yung contractor. At alam naman nila ang ginagawa dahil sila ay professional. Pagpunta ko pa lang sa harap ng project, bumungad na agad sa akin, yung main bar ng column is nasa 100 splicing sa isang location. May mga poste na hindi na pumasok sa minimum width or yung minimum na kapal ng poste na acceptable sa standard. Multiple honeycombs, hindi lang po isa, kung hindi maraming honeycombs, halos lahat ng column meron ito. Although maganda yung formers na ginamit, at dahil wala kang engineer na nagsusupervise, maaaring nagkulang dito. Sa dami nating nakita, isa dito ang mga anilyo sa biga at sa poste na hindi na nakahook or 135 degrees. Ang mga tubo o pipes na nakapasok na sa critical zone ng structural beam mo or yung FTB at yung column mo. Ang septic tank is walang manhole cover or yung access natin para sa maintenance. Ilan pa dito ay ang paglatag ng CHP na punong-puno ng tubig. Pagbubuhos ng puting na may tubig, kahit may pump ay madalas hindi gumagana para maiwasan yung pag-wash out ng concrete doon sa puting mo. Meron ding column na hindi na pantay ang pagkabuhos at kinulang na yung kapal nito at para nag-V-shape na siya. Marami ding tubo ang nakalagay sa mga poste sa harap ng bahay. At ang steel rebar na ginamit ay kalahati na lang sa tibay doon sa nakadesign na plano. Pagkatapos ng mga inspeksyon natin, nagbigay na tayo ng site direction na kailangan magpatest sila ng concrete, magpatest sila ng rebar, at maglagay sila ng engineer. Worse, wala din pong mga documents na na-keep si client, even yung contracts hindi pa napanotarize. Tinulungan naman natin si client na mapanotarize agad yung contract at yes, nagawa naman ng paraan. At yung contract po na yon ang ginamit natin para maklaim natin lahat ng para kay client. Nag-recommend din po tayo sa client na ipa-soil test po ulit yung lupa. Ang location ng bahay na ito hindi po normal na condition. Possible din po magkaroon ng liquefaction dahil wala pong pinakitang hazard map doon sa unang nag-soil investigate. What? Nagpa-test na rin tayo ng rebar at ako na rin po yung representative para ma-sure na tama po yung test result na lalabas. Sinupervise ko na rin po yung soil testing dahil madalas hindi po nilalagyan ng supervising engineer. Kaya ako po mismo ang nagbantay habang nagbubuta sila ng lupa at sinamahan ko rin po sila sa laboratory testing center. Dahil sa dami ng non-conformances, agad na nagpa-meeting din tayo sa structural designer nila. At ang gustong mangyari ng structural designer ay retrofitting. At dahil hindi nga nasunod yung plano at hindi rin nasunod yung specification, nag-decide ang client na ipa-demolish na lang ito. Mabuti na lang at yung contractor ay madali namang kausap at alam naman nila ang obligasyon. Pwedeng sinadya or pwedeng biktima rin sila pero wala tayong kasiguraduhan doon. Ang sa atin lang, hindi na-meet yung plano sa actual at kailangan ng agarang aksyon. At sana po hindi mangyari ito sa inyo quality. Engineer Jaime po, your partner in quality.